Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, no? Diyan po sa mga Duterte, sa mga minions nila, followers nila, at doon po sa mga anti-Marcoses. Marami po diyan. Yung iba diyan nagkukunwari lang na kunwari kakampi sila ng pangulo, pero alam niyo naman, ang ahas ay sadyang ahas. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong ipinahayag ng lead legal counsel ni Digong na ngayon ay kasalukuyang nakakulong dyan sa ICC, na hanggang ngayon mainit pa rin ng usapin itong kanyang pagkakakulong, no? Pati nga yung inyong senado dyan na si Aimee Manotoc at Bato de la Rosa nagpabida-bida. Okay, na they are senators only for the Duterte family. They keep using or mentioning ang taong bayan. Who are the taong bayan? Yung mga followers ni Duterte? Bakit? Majority ba sila ng taong bayan? Diba, Aimee Marcos? Yun ang palagi mong sinasabi sa hearing mo. Nagtatanong po ang taong bayan, nek-nek ninyo. Naratiba yan ng mga progressive group. Palaging ginagamit ang taong bayan. Look at Manuel. Ang taong bayan po ay nagtatanong. Look at Castro, ang taong bayan po. Pero sino yung mga taong bayan? Siya lang. O, taong bayan ka nga. O, kasi tao ka ng Pilipinas eh. Pero, does it represent the majority, the sentiments of the majority of the Filipino? Hindi po. Diba? Gamit na gamit. O now, punta tayo doon sa lawyer ni Digong na si British-Israeli lawyer, attorney Nicholas Kaufman. Hindi po to yung book author dyan sa LA, yung mga binabalahura ng mga pro-Duterte. Diba? Mga gonggong talaga eh. Okay, ano po ang sabi ni attorney Nicholas Kaufman o dyan po sa balita ng GMA News Online? Their legal team is now complete. Okay na po, nakabuo na po sila ng siguro 5-man team yan. Kasi sabi ni Sara Putit Duterte, isa si Kaufman which is the lead legal counsel and 4 more. Ang tanong, may mga Pilipino ba? Probably yes. Meron. Kasi sabi nila, balak nilang manguha ng Filipino lawyer. Okay? So, naset na nila. Ready na sila for September 3rd or prior to, hindi September 3rd. September 23rd. Yan po yung sinet ng ICC judges. Ang pagbasa ng mga kaso, yung confirmation of charges kay Digong. Pero, ang plano po ng company niya, yung mga lawyers niya, is to file a motion to throw out the case because of what? Jurisdictional issue. Aside from that, they want to file a request for interim release. Diba? So, kasi sabi nila, kung kakayanin. Pero, binasag po sila dyan ni Roque. Hindi mabibigyan ng interim release yan. Bakit? Kasi nga bibihira magbigay ng ganong request, i-grant ng ICC judges yung request na yan na interim release, kasi crimes against humanities, heinous crime, bibihira. May mga condition po bago bigyan siya ng conditional release, interim release, or provisional release, whatever you wanna call it. Marami. Unang-una, kung tatanggapin siya ng yung country na kung saan siya citizen. Sabi ni attorney, jurisdiction issue Pangalawa, hindi ba siya flight risk? Pangatlo, hindi ba siya gagawa ng the same offense ulit? Di ba, hindi niya ba tatakbuhan yung korte kung sakaling bigyan siya ng interim release? Ang sabi pa ni Roque, ang nabibigyan lang ng ganyang mga release ay yung mga minor offenses like yung mga forgery, falsification of documents, or whatever have you. Pero yung heinous crime na tulad ng crimes against humanity, malabo po yan. Jurisdiction? Good luck. Diba? Pero ang tanong dito mga kababayan, bakit hindi sinama ni attorney Nicholas Kaufman si Harry Roque? Despite the fact
that when Harry Roque landed on the Netherlands, isinabi niya, ako ang isa sa mga magiging legal counsel ni Tatay Digong. Kasi nga merong experience as international lawyer si Roque. Kaso, nung binubuo ni Sara Duterte yung legal team ng kanyang ama, hindi niya po sinama si Harry Roque. Siya mismo ang hindi nagsama. Ano po ang dahilan? Kasi si Harry Roque, hindi alam ni Sara Duterte kung ano talaga ang purpose doon sa the Netherlands. Magpapaka-abogado ba siya full-time sa Tatay Digong niya o magpapile siya ng asylum? Ang ginawa ni Roque, sinabi niya na mag-file siya ng asylum, which is actually tinanggap na ng Netherlands yung application niya. Ng immigration ng Netherlands. Nandoon na. Hindi natin alam kung gaano katagal yung processing ng asylum sa Netherlands. Katulad ba yan dito sa Amerika? That you while in the process of asylum, you can stay, you can probably work, bibigyan ka ng work authorization, you are freely roaming the streets without the fear of somebody will pick you up and send you home, or somebody will pick you up and put you into jail. Wala pong ganun. Yun ang privilege mo, protection mo being an asylum seeker. Pero it takes years. Sometimes ang pinakamabilis a year, pero sometimes 5 years to 6 years, ganun po, depende po sa bilis ng pag-usad ng iyong application within the time frame of yung mga priority dates. Hindi ko naman po alam yan sa the Netherlands. So, si Roque, sabi niya, I'm free. Free as a bird. Hindi na ako TNT, tago ng tago dito. Pero, kaakibat po dun sa asylum request niya, ay yung note na if your request is not granted, you will be extradited to your country of origin. Iuuwi siya ng Pilipinas. Ang tanong dyan, baka naman pag nakatunog siya na hindi maa-approve yung kanyang asylum request, baka uunahan niya na yung pulisya ng the Netherlands o yung immigration ng Netherlands na umalis at magtago na naman siya. Di ba? Ang yabang niyang magsalita. Meron po doon clause doon sa application that if this request has not been granted or will not be granted, you will be extradited. Knowing Roque, takot siyang bumalik sa Pilipinas because mabubukalkal siya. Alam niyo pa ang sabi niya, mga kababayan, si Roque? Sige lang, Representative Barbers, magsalita ka lang. Laban sa akin. Gagamitin ko yan dito sa korte sa aking application sa asylum. That is a political persecution. Really? Really? Ino-urge mo para lang for your own benefit? Sa bagay, oo. Ganun talaga. Pag yung ang nagigipit, kumakapit sa patalim, di ba? Ganun ang analogy niyan, no? So hopefully the Netherlands immigration will not approve that. Kasi niloko niya ang Duterte, mga kababayan. Kaya lang siya pumunta ng dahig is for self-serving. Ginamit niya ang Pangulong Duterte ninyo para lang sa sarili niyang kapakanan. Kaya yun ang nakita ni Pusit. Nag-apply siya ng asylum eh. Hindi siya makaka-focus full-time dito sa kaso ng tatay niya. Kaya hindi siya kinuha. Nakita na isa ka palang narcissistic, makasarili. Asan na yung ikaw ang magre-representante kay Tatay Digong mo? Ayun din ang nakita ni Nicholas Kaufman with the advice siguro ni Sara Putit Duterte. Huwag mong kunin yan. Hindi magpo-full time yan dito. Baka pag may hearing tayo tapos the same time may hearing siya sa asylum niya, anong uunahin niya? Siyempre yung sarili niya. Hindi niya uunahin yung si Duterte. O di ba? Saka Roque, halatang halata ka. Bakit ngayon ka lang nag-file ng asylum sa Netherlands? Nung nandyan na si Duterte, bakit nung habang tumatakbo ka, hindi ka pumunta ng Netherlands at nag-apply ka ng asylum? Inantay mo pa talaga sa Duterte. Talagang ginamit mo si Duterte. Ang tanda na nga, hindi pa kayo naawa. Mga walang iya talaga itong mga kapit tuko kay Duterte, mga hunyango. Ayan, sabi ni Nicholas Kaufman, incompatible. It will be wholly incompatible na ma-employ siya as lawyer sa ICC. Kasi nga, nakapag-file siya ng
asylum. Biruin mo, hindi ka talaga kinuha. Oh. So nandiyan ka lang para maging bench warmer. No, supporter ka, ikaw yung tagabigay ng towel. Parang ganun. Oh. Ikaw si Boy Tubig. Oo, bakit? Water boy eh. Sa Tagalog, Boy Tubig, di ba? Oh, tubig sa mga player. Oh, towel, ganon. Sa kataga-cheer ka, yehey! Clap your hands, yehey! Ganon. So, ang talaga, it defeats the purpose. No? Yung purpose niya na mag-lawyering kay Digong, hindi po na nangyari because nag-file siya ng asylum eh. O baka naman alam niya na hindi talaga siya kukunin ni Sara kasi ayaw sa kanya ni Digong. Kasi hanggang daldal lang si Roque. Wala talagang kagalingan, hindi mahusay. O ano lang na ba na panalong kaso niyan? Hindi ko po alam. Ha? So yun, hindi po kasama sa legal team ni Digong si Roque. Binasura siya ng mga Duterte. Ayaw sa kanya ni Sara, ayaw sa kanya ni Digong, edi ayaw na rin sa kanya ni Kopman. Pa-advise ka pa. Anong karapatan mo? Wala ka. Hindi ka nga kinuha eh, pa-advise ka pa sa mga lawyer, lalo na kay Kopman. Naalala nyo isang vlog natin. If I were you, sabi niya kay Kopman, mag-file ka na kaagad ng motion to i-quash yung kaso kasi walang gagamitan ko ng jurisdiction. Oh, 'di ba? Ang galing pala eh. Pero ba't hindi ka talagang kinulit mo si Sara Duterte? Kasi alam nila you will only serve yourself. Tingnan mo, inunahan mo, nag-file ka ng asylum, di ba? And now, ito naman mga kababayan. Since we're talking about dyan sa ICC, sa team ng mga Duterte, yung kanilang legal, at wala po dyan si Harry Roque, talagang binasura po siya. No? Hindi siya kinikilala. Pahiya! Kasi nga self-serving eh. Dinipit niya yung purpose niya, pero talaga pala mag-a-apply lang ng asylum para pa sa pangsarili. Okay? So ito naman, no, idagdag na lang natin, ang inyong vice presidente ay tuwang-tuwa at siya po ay uuwi na ng Pilipinas. Akala ko ba magtatagal siya diyan? Yung narinig natin, no, correct me if I'm wrong. Oh, 'di ba? Meron tayong mga ganyang takataga. Correct me if I'm wrong, sabi nila, hindi daw siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi niya kasamang iuuwi ang tatay niya. Hoy! Kasama niya kayang uuwi si Digong? I don't think so. Kasi diyan po sa balita ng ABS-CBN, yung article na yan, tapos na ang trabaho niya sa dahig. Ano ba ginawa niya? Prepare niya yung legal team ng tatay niya. Binigay niya yung mga pangalan ng taong kapamilya niya na pwedeng bumisita sa tatay niya. That's about it. Ang sabi niya, well organized na. Lahat na ibigay ko na ang impormasyong hinihingi. Oh, tapos na ang trabaho niya. Pero nasaan yung uuwi siya ng Pilipinas na kasama niyang uuwi ang tatay niya? Ang kasama niyang uuwi, maybe, yung pamilya niya, except si Digong. Digong will be there. Walang interim release. No, wala. Hindi pa nga nasasabi nung lawyer kung na-file nila yung request na yan eh. Di po ba? Oh, pero sana naman magtrabaho ng gusto. Sana naman ang gawin mo pag uwi mo ng Pilipinas asikasuhin mo rin yung sa iyong impeachment. O yun lang yung paalala natin kasi sabi mo guni-guni. Oo, baka maguni-guni ka sa impeachment. Baka magiging guni-guni ka na lang sa aming isipan pag ikaw ay na-impeach at makasuhan din. O, di ba? O, tuwan-tuwa na po siya. Sabi niya, ready na akong umuwi at magtrabaho ulit. Ha? Ay, nagtatrabaho pala sa Pilipinas? Akala ko palamuti lang. Ha? Palamuti lang, di ba? Akala ko pang display lang, nagtatrabaho pala. Sorry naman, mga kababayan. So, yun po sabi niya sa ABS-CBN, ulitin lang natin. Well organized na. Natapos na ang trabaho niya doon, pero walang tatay Digong niya na maiuuwi niya sa Pilipinas. Uwi siya ng Pilipinas, but not with Digong. Digong will stay in the ICC jail. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.